Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no usapin di umano sa mundo ng social media. Dito nga natin makikita na talagang nagsalita na rin si Atty. Vic Rodriguez at talagang hinambalos nga sa pagmumuka itong si Lisa Smugs Tambaloslos, lalong-lalo na itong si Kuting ng Norte na ito na Puppet King. Ito ang talagang binansag ni Atty. Vic Rodriguez dahil kung matatandaan natin mga kaibigan, si Atty. Vic Rodriguez ay isa nila na alipin noon, ngunit ngayon nga ay talagang may hawak na mga ebidensya at pruweba na magpapabagsak kay Kuting ng Norte sa kanyang posisyon. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan, matapos ngang gamitin ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs ang mga tapat sa kanila ay basta-basta na lamang nilang ibabasura gaya ni Atty. Vic Rodriguez. Kaya naman ngayon ay talagang naglikom ng mga ebidensya si Atty. Vic at talagang pababagsakin nga sa pamumuno itong si Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi na rin di umano masikmura ni Atty. Vic Rodriguez ang mga karumal-dumal na ginagawa nila sa taong bayan. Makikita natin mga kaibigan ang kanilang mga pangako na napako na talagang mas lalong tumataas ang mga bilihin at wala ng pag-asa pang bumaba ito. Talagang walang isang salita itong si Kuting ng Norte at taliwas sa kanyang mga pangako na bababa ang mga bilihin at talagang magkakaroon tayo ng mayaman na bansa. Ngunit kabaliktaran nga di umano ang nangyari dahil ang mga hoarders, mga smugglers, mga pulburon user at mga Mary Jane lamang ang maasenso sa bansang Pilipinas dahil kay Kuting na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. But nagbago yung plano namin dahil nga mahal eh. So sabi ko dito na lang tayo sa Japan. So nag-Japan kami ng October ng pamilya ko. But that was the last nung September kami nag-usap. Other than that, ay wala akong tawag, wala akong message. And I don't wala naman sa akin yun. Alam ko yung pagiging busy na pag nandoon eh. At ganun talaga. Just have to extend all the courtesy na busy yung tao, etc., etc., etc. May reach out ba? Well, may mga nagsasabi na pinakakamusta tayo and I appreciate that. But hanggang doon lang yun, Marlica. Attorney Vic, kailangan kong magpaka-honest dito sa feeling ko right now. Ang tanong ko po sa inyo, may forces ba? May mga forces sa paligid ni Bongbong Marcos na somehow siguro ginigipit kayo or nakikitaan mo ng hindi maganda o negatibo. Kaya po ba kayo nagdesisyon sa inyong sarili para lisanin ang kanyang administrasyon? Okay. Atras natin ng 2022. Nung nanalo na, ako honestly, Marlica, I have always been honest sa aking mga panayam. Wala akong pag nanalo dapat ganito ako, ganyan ako, ganito. Wala. Okay ako kahit walang pwesto. At alam niya yun. For me, imaginein mo yung pinaka-bumuhian na personalidad na politikal sa bansa ay natulungan mong manalo. Yes. Hindi ba? That alone is a very, very big accomplishment and is a testament on the quality of work and efficiency that you have rendered and exhibited. Para sa akin, hindi mayabang pero may level of contentment lang naman ng mga tao. Siguro yung sa akin, happy na ako sa ganun. Parang, and kasi kasali na ako sa kasaysayan. Bahagi na ako ng kasaysayan. Yeah. At what is there to prove na kapag panalo ka ng isang pangulo at ang mga abogado, hindi kahit itanggi nila yan. Lahat ng abogado nangangarap na one day makapunta sila sa canvassing, sa national canvassing at makapagproklama ng kanilang kaibigan o kliyente bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakuha ko na rin yun eh. So I'm all set to go back.
to my private practice. But ay nararamdaman ko ang tiwala ni Pangulong Marcos sa akin noon. Sabi, hindi, dito tayo, pinaghirapan natin ito. So nagtuloy-tuloy kami. But even before that, madami na yung mga biglang feeling close at very close na hindi mo naman nakita. Wala naman yon, kasali sa gobyerno yon eh. Yeah. At part ng governance, part ng politics. Ang akin lamang, siguro naramdaman nila na hindi ako yung typical na kaya nilang itulak-tulakin dahil ang dami kong beses hinindihan ko sino-sino riyan eh. Opo. Ang panantayan ko, Maharlika, sabi ko sa kanya ito in one of our many lunches during the time that I was there. Dahil pag nagla-lunch yan, happy naman ako dahil papatawag ako niyan. Kilala mo rin yun, hindi ngayon Yusek na, si Yusek siya. Yeah. Sir, pinatatawag ko kayo ni PBBM, dito rin po kayo mag-lunch. And I also take that opportunity na ito ho yung mga nangyari today, this morning, ito po yung corruption, ito po yung ganyan, the usual. And openly, nakakapag-usap kami. Ganun naman talaga eh. Ang relasyon dapat ng Pangulo at ng Executive Secretary, regardless of who is the President and who is the Executive Secretary, kailangan very open dahil you're running the governance and the country. So marami ako nakitang ganun, marami rin ako nahindihan at naramdaman ko na may tulak. Sabi ko nga ang daming nagka-counterflow, Maharlika eh. Hindi yun yung direksyon na tinahak natin. Kasama ka doon nung kampanya. Wala naman tayong mga big names sa kasama nun eh. Hindi ba? Ang kasama natin yung ordinaryong Pilipino, yung Grab driver, yung angkas driver, yung taxi driver, yung mga sundalo, yung waiter, yung vendor, yung jeepney driver, yung maliliit. Yun ang bulto ng boto ni Pangulong Marcos. At sabi ko sa sarili ko, hindi pwede. Itong mga ito, yung mga feeling close, feeling siga, at nagsisiga-sigaan, na entitled, kaya kong hindihan yung mga yun. Yung intriga nila, kaya ko yun, kasali yun eh. Hindi ba? Yung mura nila sa pag nakatalikod ako, kaya ko yung ang hindi ko lang kakayanin. Pag ang sumusumbat na sa akin ay yung 31 milyong Pilipinong nakumpinsi. And I think, hindi rin naman may tatanggi na naging malaking bahagi ako ng pangungumbinsi yan. Na nagtiwala at nagbigay ng kanilang pag-asa. Hindi ko kaya yun. Why? Alam din ito ni Pangulong Marcos, kaya nga nananawagan ako kahapon pa eh, patigilin nito magulong politiko eh, sa kanilang vested interest. Alam niya, ang lagi kong tinitingnan yung aking tatlong anak, maliliit pa yung mga anak ko, Maharlika eh. At ang akin, sabi ko nga, ang the best legacy really for me, pagkatapos namin ng 6 na taon, darating yung panahon, hindi ko na panahon eh, panahon na ng mga bata, maglalakihan yan, darating sila sa pinagdaanan natin, maghahanap ng kanilang sariling identity, trabaho, at they will find their own fortune, they'll find their own wealth, they will have, eventually, they will have their own lives. Ang parang ang na-envision ko noon, pag yung anak ko nag-a-apply na sa trabaho at usual interview, o iba, yung isa ko gusto rin maging doktor o kung ano man, sino ang ama mo? Si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, yung dating ES. Anong ina-apply nitong trabaho? Mababa yan. Bigay mo rito yung pinakamataas na available position. Magugulat ang bata. Bakit to ganon? No. Nagsilbi ng marangalang ama mo. At sigurado ako maayos ka rin dahil nakita namin sa ama mo. That's the legacy that nais kong makuha. At sabi ko, siguro kung yun ang panantayan ko, hindi ako mayaman, pero nasa komportabling pamumuhay ako. Hindi rin ako nasisilaw sa pera dahil siguro pinalaki ako ng gano'n ng magulang ko na hindi ko makalimutan yung sinabi niya that we are not made rich by what is in our pocket. We are made rich by what is in our hearts. Basta pure ang puso mo, tuloy mo lang at darating lahat yan. So, Attorney Vic, kailan mo nalaman na gagawin ka ni PBBM na magiging executive secretary niya? Pagbalik niya nung nagbakasyon si BBM noong May. Pagbalik niya, nag-meeting kami. Ilan lang kami. And immediately he said, okay, organize tayo. And he looked at me and said, Vic, you'll be the ES. Kako, boss, if I have your trust and confidence, kako, no, you'll be my ES.
continue running my office the way you've run the campaign in my office. For Mhm. me, iba yun eh, di ba? Yeah. Yung Pangulong halal na ang nagsasabi sa iyo at boto ng kanyang kumpiyansa at pagtiwala yon. So ako naman, okay, lalo kong pahalagahan ang tiwalang yan. Kasi sabi ko nga lagi, mga the usual, yung mga nag-iintriga, nung walang-wala nga kami, nagkasubukan eh. Wala namang nasilaw sa amin eh. Diba? Napatunayan mo na, nanalo na eh. Diba? Yung anim na to, hindi naman tayo magre-re-elect. Diba? Just mind your own governance. Kalimutan na natin yung politika ng ibang tao. Let them do what you did. Nag-intay ka kakapubos ng 35, 36 years eh. Why can't they? And you were subjected to many, many, many things. Diba? Both printable and unprintable. He endured it. Kinaya niya eh. Bakit naman yung iba gusto parang bine-baby eh, babalikatin mo. Bahala kayo sa buhay niyo. So, yun na nga po, na magkasama kayo, naging executive secretary ka, ano yung pinaka nagtatak sa isipan ninyo na sinabi sa inyo ni BBM na maganda para gawin sa Pilipinas, sa mamamayang Pilipino? Ako lagi ko lang binabalikan yung aming pinag-uusapan nung wala naman kaming kasama. Hindi ba kahit nung pandemic lockdown, meeting kami, 2, 3 lang kami. Yung palagi very open. At ang direksyon talaga, magsilbi ng maayos, gawin yung matiwasay na trabaho, pagsilbi ng tapat, and prove to the people na talagang you deserve to be given the mandate when the time comes at pag tayo ay pinagpala. Pinagpala naman, nanalo. Ang laki nga ng boto. So nabanggit niyo po ay sa mga interviews ninyo na kailangan lang mag-step up or mag-step in ni BBM para maisakatuparan niya yung ipinangako niya sa bayan. Tama po ba yung statement niyo yon? Tama yun, Marlica. Dahil nga sabi ko, nung nanalo na at overwhelming naman yung boto, essentially, siya rin naman nagsasabi nito sa akin, essentially, it's like we're given a clean sheet for me to write my presidency. Tama yun. Binigyan ka ng blankong papel, gawin mo yung pagiging Pangulo. Pero it's a license to do what is right, not to tolerate, not to push for sa tingin mong alanganin at hindi pabor doon sa kinabukasan at kapakanan ng Pilipino. So by saying that, ang pagkakaintindi ko, nung narinig ko po yun, so mayroong ibang nag-govern sa ating bayan. So kung kung nananawagan kayo at ako din at marami pang iba na kailangan niya mag-step in, 'di ba? At si presidential sister at sinabi din niya dun sa kanyang GIL prayer na haplusin sana ng Panginoon ang kanyang kapatid, para manindigan o mamuno. So, ang ibig sabihin po niyan ay may ibang, hindi siya talaga ang nagdedesisyon. Pagka Pangulo ka, maraming groupings yan. Normal yon sa isang governance. Marami ka rin dapat sinasangguni at okay din yon para walang dominant block or dominant faction na papalibutan ka kung ano lang gusto ito, yun ang susulong. Dapat talaga marami kang kinukonsulta. But yung sinabi ko nga, and I will affirm it, na matatigil lahat ito kung makikialam ang Pangulo. Okay. If he will be assertive, and assert niya, presidente ako eh. Tumigil kayo, hindi yan ang kailangan, at hindi kayong binoto ng sambayan ng Pilipino. If I were him, ganun dapat. Ako binoto ng taong bayan, magsitigil kayo. Wala akong pakialam sa interes niyo. Ako nasisira eh. Hindi ba? Ang aking commitment sa tao ay ito. Walang pinagkaiba yan nung kanyang pinirmahan yung kanyang election protest noong 2016. He took it to mean, when he signed the paper, the election protest, he took it to mean that he is signing a social pact, a social commitment with the Filipino people. Ganon din yung presidency. Nung siya ay nanalo na proklama ng Kongreso, at higit sa lahat ay nanumpa, this is Bongbong Marcos presidency, not anybody else.
dapat mag-assert siya, he should step in, he should step up at lagyan ng malinaw at klarong direksyon ang ating bansa. Noong September of 2022, yung time po na pabiyahe sila sa New York, yun yung time, 2022, may nakarating po sa akin impormasyon. Actually, ang isa sa mga nag-confirm nun ay dati rin isa rin sa mga appointees ni Marcos na siya ay physical abuse ng kanyang asawa, which is si Liza Marcos. So ang tanong ko sa inyo, Attorney Vic, may pagkakataon po ba nung kayo ay nasa kanila pa, kasama kayo sa Malacanang, sa gobyerno, may pagkakataon po bang narinig niyo man lang na something verbal abuse or anything konting physical abuse galing sa kay Liza Marcos to BBM? Nakikita ko yung mga ibang comment na ako daw ay parang umiiwas, etc. Hindi naman, Marlica, kailangan lang siguro mapaunawa ko sa inyo na our relationship is special in a way na nandun ako sa loob eh. So siguro kung inyong mamarapatin, hindi ko na lang para sagutin yung mga ganyang bagay at katanungan. I really Okay, hope... I understand that, Attorney Vic. I totally understand that. Yeah. So, move on na po ako sa susunod kong tanong. As his executive secretary, ano po ang nakita niyong napakalaking failure na ginawa ni Bongbong Marcos kung bakit naging ganito na ngayon ang sitwasyon? Pinabanggit ko kanina, he needs to be more assertive. At kinakailangan, isang presidente, isang binoto, huwag siyang makikinig doon sa political interest ng ilang nakapaligid sa kanya. Dahil hindi binoto yun. And I have always been honest and candid with him. And I've told him this many times, that I have been honest with you, not just financially, not just intellectually, but even emotionally. Pagka may mga nangyayari, yung bakbakan noon na intriga, kami lang naman nag-uusap eh. At lagi niya sinasabi sa akin, relax lang, huwag mo nang pansinin yung mga yan dahil marami ako mga importanteng pinagagawa sa iyo. I don't want you to be distracted. And I listened to him because ganun yung respetuhan namin. Kaya ngayon siguro, from the outside, wala naman ako sa posisyon magbigay ng payo, but bilang Pilipino, Mr. President, kayo ang binoto namin. Ako mismo bumoto sa iyo. Kinampanya namin, huwag ho kayong makikinig dyan sa political interest ng iba. At umasa yung tao sa inyo, huwag sana nating biguin dahil lamang sa personal at political, maaari financial na interest ng ilan na hindi naman naghirap ng kandidatura mo at hindi naman natin kasama nung walang gustong sumama sa atin nung madaling bahagi ng iyong buhay nung ikay lumalaban sa election protest. Nung in-appoint ni Bongbong Marcos ang kanyang sarili bilang Department of Agriculture Secretary, ano po kung nandoon po kayo nung mga moment na yon, ano po ba talaga ang napag-usapan or yung intention niya para sa DA? Ang intention niya talaga ayusin ang DA. And believing that it will be easier to dismantle the kalokohan, the groupings there, the smugglings, the smugglers, yung cartel doon, kapag ang mag-acting secretary ay ang Pangulo, dahil nga you have all the resources of the Office of the President coupled with the resources of the Department of Agriculture Secretary. At maganda naman, yung it's a noble intention actually. So mahusay, di ba? But of course, yun nga, yan ang nangyari. So, kung meron man po kayong pwedeng sabihin sa kanya, pamaliban dun sa mga nabanggit nyo na, para ma-repair, okay, itong mga problemang kinasasakdalan ng taong bayan. Ano po yun, Attorney Vic? Balikan lang niya yung 31 milyong mandato niya. At ngayon, siyempre, mas marami na, 114 million na dahil ikaw na ang ama ng Republika ng Pilipinas. At yung amang salitang yan, mabigat yan.
Ama, ikaw talagang tinitingala ng lahat. Ikaw, siya ang may mandato eh. Siya yung binoto. Huwag siyang makikinig doon sa interes ng ilan. Gawin lang niya yung ginagawa during the early formative days of his administration. He will never go wrong. Tanggalin lang yung interes na mapanatili sa pwesto. He will never go wrong. He was. And I'm still hopeful, but from where I sit now, I guess ganun ka rin. He was in the best position na ayusin ang bansa with that giant, humongous mandate. He was in the best position. But a year, 1 year and a half into his administration, parang ang hirap mong habulin at i-repair yung 1.5 na nasayang. Bakit? Subukan na eh. Ang dami mga kompromiso. Unlike noon, wala eh. And wala naman siya talagang yung hawak sa leeg o pinagkakautangan ng utang na loob. Ang pinagkakautangan namin ng utang na loob noon ay yung bumoto, yung sambayan ng Pilipino. At there's no denying, naglalabasan talagang tao eh. Kahit saan kami magpunta eh. Kaya nakikita ko yun. Even before the start of the official campaign. Yun lang ang balikan niya, yung mga gunitang yun, yung mga alaalang yun, yung mga maliliit na tao na tumulong sa kanya, gumagastos ang sarili nilang pera because back then, he was the ultimate representation of somebody na makakapagpabago at magbibigay ng maraming oportunidad sa Pilipinas at Pilipino. Yun lang ang balikan niya, nalaban sa korupsyon, di ba? At sayang. So doon po sa selection ng mga appointments, during your time with Bongbong Marcos, siya ba talaga ang nagdedesisyon in your own capacity na nakita mo? Siya ba talaga ang nagdedesisyon sa mga appointees? O may mga pagkakataon na kailangan siyang i-push ng kanyang may bahay para paboran si ganito, si ganyan? Well, kung kami magkasama, yung final decision ay bibigay ko sa kanya mga papel na nasalanan. It's really up to him. Nung early days. Nung kayo. When I was still there, and essentially as a gatekeeper, and probably that's also the reason why I suddenly found myself into the center of everything. Pero wala akong pinagsisihan because I stood my ground, Marlica eh. Di ba? Ang daming mga intriga, chismis. Natatawa na lang ako, pati yung mga kilalang kolumnista, sabi ko, pwede ka pala talaga magsulat. Kasinungalingan. Totoo, pero naniniwala ka, totoo yung sinusulat mo. Pati broadcaster, pati newscaster, pati lahat. Ay ko, okay, but I guess, kasali yun eh. Hindi ba? Ulitin ko, hindi naman ako iyakin, hindi nga ako nag-react nun eh. Sige lang, kasali yun eh. Hindi ba? In every government, and in every governance, may ganun. Ang kasama mo na lang lagi dyan, pagtulog mo, yung sarili mo, yung konsensya mo, ginawa mo ba yan o hindi? Kung hindi mo ginagawa, masarap matulog, pagod na pagod ka, naghihilig ka pa. So, isa ako po sa nagtanggol sa inyo, nagpasalamat kayo kanina, dahil ako mismo actually napadalhan ng mga material, okay? Mga article na gawa-gawa para sirain po kayo. Even though I don't know you, nakikita ko lang kayo na tagapagtanggol ni BBM. So, I chose not to be part of these people na sumira sa inyo. Kaya nga siguro right now, magkaharap tayo ngayon. Kung babalik-balikan po natin yung mga binato sa inyo ng mga taong alam ko na may personal knowledge ako na inutusan sila para sirain kayo, napatawad yun na po ba sila? Napatawad ko sila. Unang-una, hindi ko naman sila dinamdam eh. Okay. Dahil natatawa ako sa mga allegation nila. Yung you project yourself to be intellectual, pero yung allegation mo talaga namang pangbangketa. And if I may just narrate, siguro, kwentuhan lang naman din. Yeah. One of our lunch, President BBM was not interested in what I was about to say then. Sabi niya, no, they don't mean anything to me. No, I know, but you just have to listen because I know, recurring ito, lumalabas ito sa mga small groups mo, sa lahat, etc. Regarding yung aking daw offshore bank accounts. Yes. No, they don't mean a thing to me. I don't believe any of those. I know
Kaya akin lang, hindi ako nagsusumbong. Never ako nagsumbong sa iyo, Kako. Not even once. Kwentuhan lang natin over lunch. Kwentuhan kami. Kako, alam mo, boss, yung sinasabi nilang Swiss account, Aha. ako pangarap ko yan. Di natawa siya, nangisi siya. Bakit? Well, pardon me for my ignorance, but my understanding, my simple understanding, pag sinabing si ganito ay may Swiss account, made na yan. Ayos na yan. Sa buhay niya, maluwag na yan. At nakakasiguro yung mga anak niya na, okay kami sa buhay. Ako wala pa ako noon, pero pangarap ko yan. Pangarap ko yan. At yung ina-allegation nila na meron akong 70 pa, 69 or more than. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga talaga nasikmura ni Atty. Vic Rodriguez ang mga karumal-dumal na ginagawa ni Kuting ng Norte, Lisos Mags at Tambaloslos sa loob mismo ng Malacanang. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na mismong si Atty. Vic na ang nagsalita sa mga karumal at hindi magagandang gawain ni Kuting ng Norte. Kaya naman dapat na talagang bumaba sa pwesto para umasenso muli ang bansang Pilipinas. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.